Isang tipikal na gabi ang nagaganap sa bahay ng pamilyang De La Cruz, kung saan ay naghahapunan ng lahat. May nakahain na isang malaking litsyong manok at ang paborito ng lahat na sinigang. Pero hindi makukumpleto ang hapunan ng pamilyang ito ng walang wine na pinagsasaluhan, na kung saan ay pinili pa ito ng lalaking asawa ni Linda na si Jake at binili mula sa pinakakilalang bilihan ng wine sa kanilang lugar. Habang iniinom ni Jake ang binili niyang wine, ay nakikipag-usap naman siya sa kanyang kapatid na si Steve. Habang si Linda naman na kanyang asawa ay kausap ang asawa naman ni Steve na si Gina. Nakaupo ang dalawang babae sa may sofa, umiinom ng wine habang tinitignan ang kanilang family album. Tignan mo to, Marek, kamukhang kamukha ni Adam yung lolo niya, di ba? Wika ni Linda kay Gina habang nakangiti, kaya naman tinawag niya ang kanyang anak na si Adam. Adam, anak, pagtawag niya. Gusto mo ba makita yung mga family photo natin kasama si Auntie Gina mo? Napatigil sa paglalaro ang batang si Adam dahil sa tinura ng kanyang ina. Lumapit siya sa mga ito sa may sofa at tumingala upang tignan ang pinapakitang photo album ng kanyang nanay sa kanya. Pero laking gulat ng lahat, nang tumingin ng bata sa photo album ay bigla na lamang itong umiyak ng malakas at hindi ito mapatahan. Oh, Adam! Anong nangyari? Nag-aalalang wika ng kanyang nanay na si Linda. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo, anak ko? Pero bago pa man mabuo ni Linda ang kanyang mga katanungan, ay biglang kinuha ng kanyang anak na si Adam ang nilalaro nitong remote control car at inihagis ito habang patuloy sa pag-iyak. Anak ko, okay lang. Sorry na si Mami, sige na, tahan na ikaw. Pagpapakalma ni Linda sa bata. Pero kahit na anong gawin at sabihin niya, ay hindi pa rin tumitigil sa kaiiyak si Adam at sa halip ay lalo lamang itong nagalit habang binabato ang mga bagay-bagay sa kanyang paligid. Pasensya na po kayo, iaakyat ko na lang siya sa taas. Naluluwang wika ni Linda dahil naiiya siya na nagtatantrum sang kanyang anak sa harapan ng buong pamilya nila. Kaya naman agad niyang kinuha mula sa sahig si Adam. Tinarga ito at inakyat pataas ng kwarto. Saglitang kinausap ni Linda ang kanyang anak at pinatahan ito. Makalipas ang ilang mga minuto, ay sa wakas tumigil na sa kaiiyak. Nakayuko lamang si Linda at hindi man lang tinitigan sa mata si Gina. Maya-maya pa ay umalis na ito at pumunta sa kusina para hugasan ang maduduming mga pinggan hanggang sa dumating si Gina para samahan siya sa kusina. Noong mga pagkakataon na ito ay hindi na mapigilan ni Linda ang pagluha. Oh, Linda, mag-iisang taon na, di ba? Wala pa rin bang progreso kay Adam? Nag-aalalang wika ni Gina habang pinapakalma ang lumuluhan niyang kaibigan na si Linda at tinatapik ang balikat nito. Umiling lamang si Linda habang pinupunasan ang kanyang pagluha. Wala eh, hindi pa rin nakapagsasalita yung anak kong si Adam. Ni hindi nga siyang marunong umiti. Mahinang wika niya at nalulungkot pa rin. Sabi ng mga doktor na malala daw yung mental trauma na naranasan ni Adam. Ginawa na namin ang lahat. Pinatignan na namin siya sa iba't ibang mga psychologist. Akala namin na babalik na siya sa normal. Pero wala pa rin eh. Kahit pagngiti ng anak ko, hindi ko na makita. Naiiyak pang wika nito. Alam mo yun, may mga pagkakataon naman na parang sinusubukan niyang makipag-usap sa amin. Siguro mga 1 o 2 beses. Pero lalo lang talagang lumalala yung sitwasyon para sa kanya. Ngayon, puro na lang iyak pag wawala yung ginagawa niya. Pagod na ako, Gina. Sobrang pagod na. Singhal ni Linda at biglang nabitawan niya naman ang nililinisan niyang plato. Nahulog ang plato na ito at nabasag sa sahig. Pero wala man lang lakas si Linda para linisin ang mga bubog na ito sa sahig. Biglang naalala ni Linda at nag-flashback sa kanya noong araw na kinuha sa kanya ang kanyang anak. Si Adam kasi na kanyang anak ay nakidnap 1 taon na ang nakararaan. Ang mga nang-kidnap na tao sa bata ay nagdemand ng ransom mula sa mag-asawang sina Jake at Linda. Walang magawa ang mag-asawa noong mga pagkakataon na iyon kundi ay ubusin ang lahat ng perang na itago nila at naitabi sa bangko. Pero habang nagmamanayaw si Jake sa lugar kung saan nila napagkasundo ang magkita ng kidnapper, ay bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa mga pulis. Ayon sa pulis na tumawag sa kanya, ay natagpuan na daw nila ang bata sa pamamagitan ng isang truck driver na nakita si Adam sa may gilid ng kalsada.
Pero sa kasamang palad ay hindi na nila matarak pa kung sino ang mga kidnapper na kumuha sa kanya. Ang mga pangyayaring ito ay kinuwento ni Linda kay Gina. Kaya naman nagtaka ang babae. Paano naman yung truck driver na nakakita kay Adam? Hindi ba nila pinagsuspetsahan yung tao? Pagtatakang tura ni Gina. Meron kasi siyang alibay. Ang sinasabi niya, nasa kalagitnaan daw siya ng trabaho. Pasinghot na wika ni Linda. Tapos sabi niya pauwi na daw siya nung makita niya si Adam. Doon sa may kalsada, sa may sidewalk. Hindi ko nga alam kung anong pwedeng mangyari sa anak ko kung hindi niya nakita yun eh. Nanghina na naman ang tuhod ni Linda at napaluhod ito habang inaalala ang nangyari kay Adam. Nagkakaroon na naman siya ng mental breakdown. Samantala, niyakap ni Gina ang kanyang kaibigan na si Linda. Pinaupo niya muna ito sa gilid ng kusina at kumuha siya ng maligamgam na tubig na pinainom niya kay Linda. Pagkatapos ay nilinisan niya na rin ang mga bubog na nasa sahig. Lagi na lang kapag nakikita niya yung picture na yun, wika ni Linda, na bumasag sa matagal na katahimikan sa pagitan nila ni Gina. Hindi ko nga alam hindi ko maintindihan. Pero sa tuwing nakikita niya yung picture na yun, ganun na lang lagi. Anong picture? Pagtatakang tanong ni Gina at halatang nalilito ito sa sinasabi ni Linda. Yung picture kanina. Yung picture na pinakita ko kay Adam. Larawan yun ng kanyang lolo't lola. Sagot nito. Ilang beses ko nang pinakita kay Adam yung mga picture na yun. Pero sa tuwing nakikita niya yun, lagi na lang siyang umiiyak at nagwawala. Hindi ko na maintindihan. Umiiyak na wika ni Linda. Ang larawan na tinutukoy ng babae ay ang lumang larawan ng lolo't lola ni Adam habang kumakain sa isang restaurant. Masaya naman sila sa larawang ito, pero sa tuwing nakikita ito ni Adam ay para bang binabangungot siya. Umiiyak siya, sumisigaw at hinahagis ang lahat ng mga bagay na nasa paligid niya kung ano man ang makita niya. At ni minsan ay hindi ito maintindihan ng nanay niyang si Linda. Oh Linda, huwag ka nang mag-overthink. Singhal ni Gina habang inaakbayan ng kanyang kaibigan na si Linda. Alam mo na, normal naman na sa mga bata ngayon na, di ba nagwawala sila kapag nakakakita sila ng mga lumang larawan. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Pagpapakalma niya sa kaibigan. Hindi. Buti sana kung ganun lang. Hindi naman siya nagre-react ng ganun kapag nakakakita siya ng iba pang mga lumang larawan. Sagot naman ni Linda, pero sa mga pagkakataong ito ay pumasok na sa loob ng bahay si Steve at Jake mula sa garahe. Gina, anong oras na? Tara, uwi na tayo. Wika ni Steve sa kanyang asawa at napuwersa naman si Gina nang umiti. Oo, sige. Susunod na. Sagot niya habang kinukuha ang kanyang pitaka. Sige na, mauuna na kami. Ingatan mo sarili mo ha. Wika ni Gina habang niyayakap si Linda. Pwede mo naman akong tawagan kahit na anong oras ang gusto mo. O kaya pupuntahan na lang kita kapag may bumabagabag sa'yo, okay? Pagpapaalam ni Gina sa kaibigan. Nang makaalis na ang sasakyan ni Gina at Steve, ay napansin na ni Jake ang malungkot na ekspresyon ng kanyang asawa na para bang namomroblema ito at kagagaling lamang sa iyak. Kaya naman tinanong niya agad ito kung ano ang nangyari. Kung saan ay pinaliwanag naman ni Linda ang insidenteng nangyayari sa tuwing nakikita ng kanilang anak na si Adam ang lumang larawan na iyon. Nagsimula na rin kabahan si Steve at magtaka kung bakit ganito ang ikinikilos ng kanilang anak sa tuwing nakikita ang partikular na lumang larawan na iyon. Ganito na lang mahal, kakausapin ko siya. Baka sabihin niya sa akin kung ano ang bumabagabag sa kanya. Okay ba yun? Wika ni Jake sa kanyang asawa na si Linda. Pero hindi ito pumayag at sa halip ay pinilit ni Linda na siya muna ang kakausap sa kanilang anak na si Adam. At kung hindi pa nito makausap ng maayos, ay doon lamang siya manghihingi ng tulong sa lalaki. Agad namang umakyat si Linda sa kwarto ng kanilang anak na si Adam. At nakita niya itong gising pa. Adam, pwede bang pumasok si Mami? May hinahang wika ni Linda at mabilis naman na tumango ang batang si Adam habang nakahiga ito sa kama. Alam mo kasi nak, napapansin ni Mami na para bang may bumabagabag sa iyo nitong mga nakaraan. Paunang wika nito. Diba alam mo naman na superhero si Daddy? At kaya niyang kalabanin kahit na sino yung mga bad guys. At nandito lang din si Mami para sa iyo palagi.
Kaya pwede mong sabihin sa akin kung ano yung problema. Ano ba yun anak? Bakit sa tuwing nakikita mo yung picture ng lolo at lola mo, umiiyak ka? May problema ba? May hinahon pang wika ni Linda. At sa muling pagkakataon ay hindi na naman sumagot si Adam sa kanyang mga katanungan. Sa halip ay niyakap niya na lamang si Mr. Fluffy, ang kanyang teddy bear, at dito ay napansin ni Linda kung gaano natatakot ang mga mata ni Adam. Kaya naman lumapit na si Linda. Adam, wika nito sabay upo sa kama ng kanyang anak. Alam mo naman na mahal ka ni mami at daddy mo, di ba? Hindi kami papayag na may makapanakit sa'yo. Pero kailangan mong sabihin sa amin kung ano yung nangyayari para makatulong kami. Okay? Pasensya na pero subukan natin to ulit. Pagkatapos ay nilabas ni Linda ang tinatago niyang photo album sa likuran upang ipakita muli kay Adam ang lumang larawan ng lolo't lola nito. Pero sa muling pagkakataon ay kumunot na naman ang noo ni Adam at nagsimula itong umiyak ng napakalakas. Sinubukan muli ni Linda na patahanin ang kanyang anak pero hindi ito nakikinig. Hinagis nito ang kanyang kumot at tumalon paalis ng kama nang sumisigaw. Adam, okay lang! Wika ni Linda habang sinusubukan na habulin ng kanyang anak. Ituro mo lang nak, gamit yung daliri mo. At sabihin mo sa akin kung anong mali sa picture na to. Sige naman na Adam, tulungan mo na si mami, please lang. Pagmamakaawa pa niya. Pero sa pagkakataong ito ay tila ba nakinig sa Adam at iniangat niya ang kanyang hintuturo habang tinuturo ang nasa likurang painting sa picture ng kanyang lolo't lola. Pagkatapos ay tumakbo na naman ito papalayo habang sumisigaw at nagwawala. Hindi na siya makontrol ng kanyang nanay na si Linda kaya naman napagpasyahan na lamang nito na tawagin na ang kanyang asawa na si Jake. Nak, nandito na si Daddy. Bakit umiiyak na naman yung baby ko na yan? Diba sabi ko big boy ka na? Wika ni Jake habang binubuhat ang kanyang anak na si Adam papunta sa kama. Siyempre, big boy na yan. At alam mo naman diba na nandito lang si Mami at Daddy para sa'yo. Hindi kami papayag na may mga bad guy na lalapit sa'yo. Promise yun. Ngayon, tatanungin kita. Naaalala mo ba yung lugar na yan na nasa picture nila lolo't lola mo? Ha? Dito ay tumanguna ang kanyang anak na si Adam. O diba, ang talino talaga ng baby ko na yan. Tignan mo Linda oh, ang tapang-tapang ng anak nating si Adam. Ganito na lang, maglalaro na lang tayo Adam ha, kasi hindi rin ako makatulog eh. Tapos hindi pa ako pinayagan ng mami mo na kumain ng ice cream. Kaya naiinis ako sa kanya eh. Pero pag sasamahan mo ako maglaro, siguradong sasaya si Daddy. Dito ay niyakap ni Adam ang kanyang teddy bear at tumingin sa kanyang daddy na si Jake. Marahang tumango ang bata. Okay, naintindihan mo na? Magsimula na tayo ha. Nakangiting wika ni Jake. Simple lang yung lalaroin natin. Pag-usapan natin yung tungkol sa mga kinatatakutan natin, okay? Kasi si Daddy, yung kasing liit mo palang si Daddy, lagi din siyang natatakot sa dilim. Kaya yung mama ni Daddy noon, binilhan siya ng maliit na lamp para kahit madilim nakakakita si Daddy. Kaya hindi na ulit natakot si Daddy noon. Ngayon, ikaw naman, kailangan mong sabihin sa akin kung ano yung nakakatakot para sa'yo. Pero kung hindi mo yun masabi ng malakas, ipakita mo na lang sa amin ni Mami ha. Linda, pakuha nga yung English book nitong napakapogi nating anak. Pag-uutos ni Jake kay Linda. Oo sige, nakangiti namang sagot ni Linda. Okay Adam? Nakangiti pang wika ni Jake sa kanyang anak. Sa book na to, kahit ituro mo lang yung mga letters o kaya mga words na magsasabi sa amin kung saan ka natatakot, okay ba yun? Napaupo naman ang batang si Adam sa kama habang tinuturo gamit ang maliliit niyang mga daliri ang mga letra. Nagkatinginan ng mag-asawang si Linda at Jake habang unti-unting nililipat ni Adam ang mga pahina sa libro. Tumigil ang kanyang daliri sa letrang G. Letrang G? Pagtatakang tanong ni Jake habang tumango naman si Adam. Unti-unting nagturo si Adam gamit ang mga letra sa libro upang makabuo siya ng salita. O sige Adam, ituloy mo lang ha. Nandito lang kami para sa big boy namin. Pagpapalakas ng loob ni Jake sa kanyang anak. Hanggang sa ikinagulat nila ang nabuong salita ng kanilang anak. Galing ako doon.
Ayun yung gustong sabihin ni Adam sa atin. Wika ni Linda habang umiiyak. Ayun ba yung gusto mong sabihin kay Daddy, anak? Nagaling ka sa lugar na yon doon sa may painting? Sa picture ni Lola at Lolo mo? Tumango naman si Adam at nagsimula na namang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Wow, grabe! Ang galing talaga ng anak ko. Pagpapalakas ng loob ni Jake habang niyayakap ang kanyang maliit na anak. Bumisita ka na ba doon dati, anak? O merong nagdala sa'yo doon? Dagdag niya pang tanong. Pero dahil pakiramdam ni Adam na ligtas na siya dahil sa mahigpit na pagkakayakap ng kanyang tatay na si Jake, ay sumagot na ito at tumango. Doon ay napagtanto ng mag-asawa na ito ang dahilan kung bakit umiiyak ang kanilang anak sa tuwing nakikita ang lumang larawan ng kanyang lolo at lola. Kaya naman pinatulog muna nila ang batang si Adam at nang makatulog na ito ay lumabas na sila sa kwarto ng bata. Dito ay saglitang nag-usap ang mag-asawa. Sinabi ni Jake na pupunta siya sa police station kinaumagahan para i-report ang insidente at ito nga ang ginawa niya. Nagmaneho papuntang istasyon si Jake upang makausap ang investigador na nakatalaga sa kaso ni Adam. Pero hindi niya ito nakita kaya naman kinilangan niyang makipag-usap sa iba pang pulis. At paano naman kita matutulungan? Tanong ng pulis na si Officer Peterson at hindi man lang ito nakatitig kay Jake. Bagkos ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa mga papeles na binabasa niya. Meron na po kasing development sa kaso, officer. Wika ni Jake. Kailangan ko sanang mabukas ulit yung kaso ng anak ko at kung pwede sana ay makausap ko ulit si Detective Ryle. Actually, siya yung detective na naka-assign sa kaso. Pagpapaliwanag ni Jake. Pero sa pangalawang pagkakataon ay hindi na naman siya tinitigan ni Officer Peterson. Pwede ko bang tanungin kung anong development yung confident kang sinasabi mo? At sana lang, hindi mo sinasayang yung mga importante at mahalagang oras naming mga pulis. Kaswal niya pang saad. Ito po officer. Wika ni Jake habang pinapakita ang lumang larawan ng kanyang mga magulang. Kagabi kasi, biglang naalala ng anak ko sa pamamagitan ng painting dito sa lumang larawan ng mga magulang ko. Ang sinabi niya ay nandun daw siya sa lugar, katulad nung nasa painting. Naniniwala ako sa anak ko, officer. Pagpapaliwanag ni Jake. Ibinaba ng polis ang hawak-hawak niyang mga dokumento at kinuha ang picture na pinapakita ni Jake. So ang sinasabi mo ngayon ay wala kang idea kung nasaan yung lugar na to na nasa picture. Ganun ba? Tanong ng polis. Mukhang ganun na nga po, sir. Saad ni Jake. Sa tingin ko, sapat na tong rason para mabuksan ulit yung kaso. Hindi ba? At humanap ulit ng iba pang mga ebidensya. Puno ng pag-asa na wika niya sa pulis. Tingnan po namin kung anong magagawa namin, sir. Sagot ni Officer Peterson sa kanya ng mahinahon. Pakiiwan na lang yung larawan na ito sa police station. Pero sa ngayon, napakarami pa naming inaasikaso. Kailangan pang maaproba ni Officer Ryle yung kaso mo para mabuksan ito ulit. Kasi lahat kami dito overworked na. Ang dami naming iniimbestigahang mga kaso. Kaya pakiusap, pagbigyan mo muna si Officer Ryle ng sapat na oras para pag-isipan niya tong mabuti. Pagpapaliwanag ng pulis sa kanya. Pero hindi ito nagustuhan ni Jake. Iniisip ng lalaki na hindi sineseryoso ng mga kapulisan ang kaso ng kanyang anak. Kailangan ko nang makita si Detective Ryle ngayon din. At hindi ko ibibigay sa itong picture ng magulang ko. Naluluwang wika ni Jake habang kinukuha ang larawan mula sa kamay ni Officer Peterson. Relax, sir. Pagpapahinahon ng pulis sa kanya. Baka nakakalimutan mo. Nasa pampublikong lugar ka. Kaya daan-daan ka sa tono ng pananalita mo, ha? Sa ngayon, titignan nga namin kung anong magagawa namin. At dito na natatapos tong usapan na to. Dagdag pa niya at umupo na pabalik sa kanyang opisina. O ano pang hinihintay mo? Yung exit nasa likuran mo lang. Turo niya kay Jake habang pinapaalis ito ng police station. Hindi makapaniwala si Jake sa kung paano siya tinrato ng mga kapulisan. Kaya naman nang gagaliiti siyang umalis sa police station na halos balibagin niya pa ang pinto sa pagkakasara. Nang makabalik na siya sa kanyang sasakyan ay agad niyang tinawagan ang kanyang kapatid na si Steve. O Jake, anong problema? Tanong ng kanyang kapatid. Kailangan ko ng tulong mo, Steve. Saad ni Jake. Naalala mo ba yung picture na nagpaiyak sa anak ko nakaraang gabi? Napahinto si Steve.
Oo, naalala ko. Bakit? Anong meron? In-email ko na yung picture na yun sa'yo. Pagpapaliwanag ni Jake. Pwede mo bang alamin kung anong lugar yung nasa painting sa likuran nila mama at papa? Baka kasi nasabi sa'yo ni mama kung saan yung lugar na yun na nasa painting. Pinapagawa ko sa'yo to. Kahit hindi ka maniwala pero kasi sinabi ng anak kong si Adam na naaalala niyang galing siya sa lugar na yun. Sa lugar na nasa painting. Sinubukan kong humingi ng tulong sa mga kapulisan pero hindi nila ako sineseryoso. Pagpapaliwanag ni Jake. Okay Jake, sige, nakita ko na yung picture. Pero kasi bad news tol. Wala rin akong idea dun sa lugar na nasa painting. Sigurado ka ba na hindi nagkakamali si Adam? Baka namalikmata lang siya at hindi talaga yung lugar na nasa painting yung totoong nakita niya. Kasi 'di ba 5 taon pa lang siya? At alam mo na, yung ganitong uri ng mga drawing lagi nilang nakikita sa mga cartoons na pinapanood nila. Sad pa ni Steve. Hindi tol, sigurado ako. Hindi nagkakamali yung anak kong si Adam. Nung tinignan niya yung picture, alam ko na nagsasabi siya ng totoo. Sobrang seryoso siya tungkol sa bagay na yun. Sagot naman ni Jake sa kanyang kapatid. Sorry talaga tol pero di ko talaga alam at wala akong clue tungkol sa picture na yun. Sagot naman sa kanya ni Steve at binaba na ang tawag. Nang makauwi na si Jake sa kanilang bahay, umaasa ang babaeng si Linda na magkakaroon ng positibong resulta ang lakad ni Jake at malalaman na rin nila ang buong katotohanan. Pero nang ipaliwanag ni Jake ang nangyari sa kanya sa police station, ay nadismaya lamang si Linda. Ano nang gagawin natin ngayon Jake? Tanong niya sa asawa. Hindi ko rin alam, sagot naman ni Jake. Pero biglang may pumasok na idea sa kanyang utak. Paano kung tayo na lang maghanap sa lugar na to? Wika niya. Nagkatinginan silang dalawang mag-asawa at sabay na napangiti. Sobrang tagal na ng panahon. Simula noong makangiti sila sa isa't isa ng ganito kasaya. Sa tingin ko, wala na talaga tayong choice. Kailangan nang tayong gumawa ng paraan para sa kaso ng anak natin. Saad ni Jake. Kaya naman kinabukasan ang mag-asawang si Linda at Jake ay nagsimula na nga ng sarili nilang investigasyon. Pinabantay muna nila ang kanilang anak sa kanilang kapitbahay at agad na bumiyahe papunta sa kalsada kung saan natagpuan ng isang truck driver ang anak nilang si Adam. Ilang taon na ang nakalilipas. Ayon sa larawan ng mga magulang ni Jake, ang painting sa likuran nila ay nagpapakita ng isang madamong kapaligiran. Meron din ditong isang maliit na lawa. Kaya naman ito ang pinagbasihan ng mag-asawa. Pumunta sila sa Google Map at sinubukan ditong hanapin ang mga lugar na mayroong ganitong uri ng lawa. Pero sa bawat lawa na kanilang nakikita sa kanilang lugar ay nadidismaya lamang sila. Wala sa mga lugar na ito ang kapareho ng nasa painting na iniiyakan ng kanilang anak. Pero hindi naman sila tumigil sa paghahanap sa lawang iyon. Nagpatuloy sa pagmamaneho si Jake upang tumingin pa ng ibang mga lawa sa kanilang lugar. 8 oras na ang nakalipas at noong mga panahon na ito ay malapit nang sumapit ang gabi. Lalo lamang silang nadidismaya sa kanilang mga nakikitang lawa. Dahil kung minsan ay may kaparehong lawa silang nakikita katulad ng sa painting. Pero hindi naman ito madamo. O di naman kaya ay wala itong bukirin na katulad ng nasa painting. Sa tingin ko, tama nga si Steve. Singhal ng lalaking si Jake. Baka nga, nagkamali lang yung anak natin. Baka nga akala niya lang na ayun yung nakita niya sa painting. Siguro, itigil na natin to. Nadidismay ang wika niya. Pero, laking gulat niya nang sumigaw ang kanyang asawa. Jake! Wika ni Linda na naiiyak pa. Ang kanyang paningin ay nakatingin lamang sa litrato. Sa tingin ko, nandito na tayo. Tara, sundan mo ako. Agad na lumabas si Linda sa sasakyan at dumiretso sa may abandonadong bukirin. Doon ay nakita nila ang lawa na nasa painting. Naririto rin ang cottage, pero luma na ito at abandonado. Diba? Sobrang kamukha ng lokasyon na to yung nasa painting. At kahit abandonado na to at luma na, sa tingin ko ay kinuhanan yung painting na yun noong maayos pa tong lugar na to. Hinuha ni Linda sa kanyang asawa. Oo, tama ka nga ata. Sagot naman ni Jake habang pinagmamasdan mabuti ang painting sa picture. Tara, maghagilap tayo. Wika niya sa kanyang asawa. Nang papasok na ang mag-asawang sina Jake at Linda sa loob ng kubo,
ay sinalubong agad sila ng napakabahong amoy. Naghanap-hanap pa sila sa paligid at napagtanto nila na wala nang nakatira doon sa loob ng ilang taon. Nakakita na lamang sila ng mga luma ng kagamitan sa pagsasaka at laking gulat ng babaeng si Linda nang makakita siya ng mga patay na daga sa ilalim ng lamesa. Linda, wala akong nakikita na kahit na sinong tao dito, kahit saang direksyon ako tumingin. Wika ni Jake sa asawa. Kahit isang tao at kahit isang bahay wala rin. Sa tingin ko, abandonado na tong lugar na to ng ilang mga taon. Sino namang magdadala kay Adam sa ganitong uri ng lugar? Pagtataka niya. Jake! Singhal ni Linda. Tignan mo yung nakita ko. Nang lumingon si Jake ay nakita niya na hawak-hawak ni Linda ang sombrero ni Adam. Kay Adam to, Jake! Ito yung suot-suot niyang sombrero noong araw na nawala siya. Diyos ko po! Napaiyak na naman si Linda habang yakap-yakap ang sombrero ng kanyang anak. Nilagay nila dito yung anak ko sa nakakatakot at abandonadong lugar na to. Ilang mga milya ang layo sa atin. Hindi na sila naahawa. Ang bata-bata pa ni Adam. Tapos ilalagay nila sa ganitong lugar na para bang ilang dekada nang walang tumitira. Patuloy na pag-iyak ni Linda. Linda, wika ni Jake na naiiyak na rin habang niyayakap ang kanyang asawa. Kumalma ka muna ha. Tumatawag na ako ng mga pulis ngayon. Kinuha na nga ni Jake ang kanyang telepono para tumawag sa 911. Habang naghihintay sa pagdating ng mga pulis, ay nag-ikot-ikot muna siya sa lugar. Umaasa na makakahanap pa ng kahit na anong clue na pwedeng makatulong sa kanila. Hanggang sa may mapansin siyang isang malaking painting na nakatago sa ilalim ng tumpok-tumpok ng mga dayami. Ito ang original na painting na katulad ng nasa larawan ng kanyang mga magulang. Pero dahil kung titignan sa lumang larawan ng kanyang mga magulang ang painting, ay nahaharangan nila ito ng kanilang mga ulo. Kaya naman hindi matukoy ng mag-asawang si Jake at Linda noon kung ano nga ba talaga ang painting na ito. Pero sa pagkakataong ito ay napagmasdan na nila ng buo ang painting. Ang naharangang bahagi kasi ng mga magulang ni Jake ay nagpapakita pala ng isang babae na buhat-buhat ang isang bata pang babae. Pumapostora sila sa picture at nakapwesto sa tabi ng isang kamalig. Agad namang tinanggal ni Jake ang painting na nasa loob ng frame at tinalikod ito. Dito ay nakakita siya ng mga pangalan at nanlaki ang mga mata niya. Hindi maaari, singhal ng lalaking si Jake. Hindi ako makapaniwala. Bakit Jake? Ano yun? Pagtatakang tanong ni Linda. Diyos ko, umiiyak ka ba? Dagdag pa nito. Habang si Jake naman ay pinapakalma ang kanyang sarili at tumango sa kanyang asawa. Alam ko na, natatandaan ko na tong lugar na to. Saad niya. Pagmamayari ito ng lola ko. Ano? Nagulat si Linda sa kanyang nalaman. Pero di ba kasasabi mo lang kanina, wala kang alam sa kahit na ano. Para pa nga tayong mga tanga na buong araw nililibot tong lugar na to. Sigurado ka ba talaga sa sinasabi mo? Yung pangalan sa likod ng frame. Nakikita mo ba yung babae at bata sa picture? Yung bata na buhat-buhat ng babae, yun yung lola ko. At yung nagbubuhat naman sa kanya ay ang nanay niya, pagpapaliwanag ni Jake. Ngayon ko lang kasi naalala, noong bata pa ako siguro, mas matanda lang ako ng konti kay Adam. Lagi kaming dinadala ng papa ko sa bahay ni lola at ang pagkakaalam ko nakatira siya sa syudad. Kaya naman noong bata ako hindi ako naniniwala kapag sinasabi niya na meron daw siyang farm sa dulo ng syudad. Hindi ko alam na totoo pala yung mga sinasabi niya. Noong bata ko iniisip ko na matalino akong bata at hindi ako magpapauto sa ganong mga istorya ni lola. Pero ngayon sa tingin ko, nagkakamali pala ako. Singhal ni Jake. Noong bata ko lagi niyang kinikwento sa akin kung paanong natatakot siya sa mga manok kapag kinokolekta niya na yung mga itlog. At meron din siyang nakwento na may pinalaki silang mga baka dito at kalaunan nga ay pinamana ng lola ko sa tuhod. Sa lola ko yung farm. Pagkatapos, ano nangyari nung mamatay yung lola mo? Diba, 2 taon bago tayo ikasal, namatay siya? Gulat at nagtatakang wika ni Linda. Oo, malungkot naman na saad ni Jake. Pero, matagal niya nang binenta tong farm na to eh. 10 taon pa lang yung kuya kong si Steve nung binenta niya yung farm. Hindi pa nga ako pinapanganak nung mga panahon na yun.
Ang ibig mong sabihin, kung sino man yung bumili ng farm na to sa lola mo, ay siya yung nang-kidnap sa anak natin? Pagtatakang tanong ni Linda sa kanya. Pero bago pa man nila may pagpatuloy ang kanilang pag-uusap, ay narinig na nila ang sirena ng papalapit ng mga kapulisan. Nakita rin nila doon si Officer Ryle na naka-assign sa kaso ng kanilang anak. Alam ko na po yung buong sitwasyon ngayon, ma'am at sir. Wika ng detective habang papalapit kay Jake at Linda. Pasensya na po talaga at hindi tayo nagkita nakarang araw. Pero pwede ko po bang makita yung natagpuan yung sombrero ng bata? Saglitang pinag-aralan ni Detective Ryle ang sombrero. At pagkatapos ay nilagay niya na ito sa kanyang evidence bag habang binabalutan ng isang panyo at sinuot na ang kanyang gloves. Sa tingin ko ang gagawin muna namin ngayon ay kailangan naming libutin tong buong pasilidad. Habang kayo naman po, Mr. and Mrs. De La Cruz, pwede na po kayong bumalik o pwede rin naman po kayong manatili. Kahit ano pong gustuin ninyo. Sige, mananatili na muna kami. Agarang sagot naman ni Linda. Agad na kumilos ang mga kapulisan. Ang buong team ni Detective Ryle ay in-inspection ang bukirin. Hinagilap din nila ang bawat sulok ng kubo. Samantala ang sombrero naman ng batang si Adam ay pinadala para sa forensic examination. Ngunit wala silang nahanap dito na kahit na anong ebidensya na pwede sanang makatulong sa kaso. Nang matapos sa pag-iimbestiga si Detective Ryle at ang kanyang team, ay nadismaya ito. Mukhang malabo, wala tayong makikita na kahit na anong ebidensya sa lugar na to. Puro lang patay na hayop yung nakita namin. Dismayadong wika ng pulis. Nakita niyo na po ba yung painting? Tanong ni Jake. Meron po akong kailangang sabihin sa inyo, officer. Oo, nakita na namin yung painting. Kinuha na rin ng team ko yun. Pero pwede ko bang tanungin kung sino pa sa pamilya niyo yung nakakaalam dito at sa lugar na to? Napasingal si Jake. Yung kapatid ko lang at saka yung asawa niya. Sa totoo lang, sila lang din yung malalapit naming kamag-anak. At alam din nila yung tungkol sa painting. Hindi ko lang alam kay Gina, yung asawa ng kuya ko. Pero yung kuya ko na si Steve, alam niya yung tungkol sa lugar na to. Lagi siyang pumupunta dito kasama yung lola ko. Kung tama yung pagkakaalala ko, pagpapaliwanag ni Jake. Napataas naman ang kilay ni Detective Ryle. Pwede mo ba ang sabihin ulit yung sinabi mo, Mr. De La Cruz? Ang sinasabi mo ba na may kinalaman ang kuya mo sa lahat ng ito? Hindi naman makapaniwala si Jake. Pero maging siya ay nagsimula na rin na pagsuspecha ng kanyang kuya na si Steve. Dahil kung tama ang pagkakaalala niya, laging kinukwento ng kanyang lola na dinadala nito ang kanyang kuya na si Steve papunta sa bukirin para mag-alaga ng mga hayop. Pero biglang naalala ni Jake noong araw na tanungin niya ang kanyang kuya na si Steve kung may alam ba siya tungkol sa farm na ito, ay agad itong tumanggi na talaga namang kahina-hinala. Well, kung ganun po sir, kailangan nating imbestigahan yung kapatid mo. Kailangan natin siyang tanungin at linawin yung mga ginawa niyang statement. Pero Mr. and Miss De La Cruz, kailangan po namin ng tulong niyo. Gagawa tayo ng maliit na trap para sa kapamilya niyo, okay lang ba? Seryosong wika ni Detective Ryle. Malakas kasi ang kutob ko na hindi lamang yung kapatid mo ang may kinalaman dito. At agad namang sinunod ni Jake ang utos sa kanya ni Detective Ryle. Tinawagan ni Jake ang kanyang kuya na si Steve. Steve, kumusta? Wika ni Jake nang sagutin na ni Steve ang tawag. May gusto lang sana ako sabihing utol, good news kasi. Nareport sa akin ng mga pulis na nakita na daw nila yung lugar katulad ng nasa painting. Ginamitan daw nila ng satellite photography para mahanap yun. Tinawagan kaming mag-asawa ng mga pulis at pupunta na kagad kami kasama ng mga pulis sa lokasyon na yun bukas. Sana lang talaga may mahanap kami doon na makakatulong sa amin. Ano sa tingin mo kuya, okay ba? Malaki na ang tsansa na mahanap na namin yung totoong mga kriminal na nakidnap sa anak namin. Saad ni Jake sa kanyang kuya. Oh, talaga ba? Eh di magandang balita yan Jake. Saad naman ni Steve. So, paano ulit nila ginawa yun? Ang ibig kong sabihin, di ba sa pagkakaalala ko, sinabi mo sa akin na parang hindi naman seryoso yung mga pulis na tumulong sa inyo. Hindi ko nga rin alam kuya pero nag-iba yung ihip ng hangin. Pero kuya, pwede bang makahingi ng pabor sa'yo?
pwede bang pumunta kayo ng asawa mong si Gina sa bahay para bantayan si Adam habang kasama namin yung mga pulis? Sana lang hindi kami nakakaabala. Paghingi ng pabor ni Jake sa kanyang kapatid. Ano ka ba naman, utol? Mahal namin si Adam at wala kaming problema dun. Sana lang na kahit sino man ang gumawa sa pamangkin namin nun, maaresto na sana kagad. Sagot naman ni Steve. Sana nga kuya. Salamat ha. Wika ni Jake at binaba na ang telepono. Okay Jake, good work. Ngayon, maghintay na lang tayo dito ng kalmado at matyaga sa ad ni Detective Ryle. Panapesto ko naman na yung team ko sa iba't ibang lokasyon sa area at siguradong alerto ang bawat isa sa kanila. At ngayon ay hintay na lamang natin ang resulta. Kung may kinalaman ba yung kapatid mo o yung asawa niya o maging silang dalawa sa pagkawala ni Adam noon, ngayon natin malalaman. Kasi siguradong pupuntahan nila tong lugar na to at aalisin ang mga ebidensya bago pa man tayo makarating kinabukasan. Ilang minutong nagmatsyag ang mag-asawang si Jake at Linda habang nakasakay sa sasakyan ni Detective Ryle at inoobserba ng farm mula sa malayo. Wala silang nakikita na kahit na anong paggalaw sa loob ng 30 minuto hanggang sa may isang sasakyan ang tumigil sa tapat ng farm. Sasakyan ito ni Steve. Nang bumukas na ang pinto ng sasakyan, napahawak na lamang si Linda sa kanyang bibig dahil sa gulat. Nakita nila si Steve na naglalabas ng tangke-tangke ng mga gasolina mula sa likurang bahagi ng kanyang sasakyan at handa na sana niya itong isaboy sa buong farm para sunugin ang lahat ng mga ebidensya na pwedeng magturo laban sa kanya. Pero nang papalapit na siya sa bukirin ay biglang may lumabas na 2 pulis. Pinatid siya ng mga ito at agad na pinusasan habang nakadapa siya sa lupa. Dito ay lumabas na si Detective Ryle at ang mag-asawang si Jake at Linda. Habang papalapit sa lalaki ay nagsalita si Detective Ryle. Meron kang karapatan na tumahimik. Ano man ang sabihin mo ay pwedeng magamit laban sa'yo. Bitawan niyo ako! Pag-iyak na wika ni Steve sa mga pulis. Anong ibig sabihin nito? Jake! Linda! Nandito kayo? Anong ginagawa niyo dito? Samantala hindi naman makapaniwala ang mag-asawang si Jake at Linda na si Steve pala ang mastermind sa pagkawala ng kanilang anak na si Adam noon. Bakit mo ginawa yun, Steve? Bakit? Alam mo kung gaano kaming nag-aalala. Hanggang ngayon nagdurusa kami sa ginawa mo. Nakita mo kung gaano na trauma yung bata dahil sa ginawa mo. Anong ibig sabihin nun, Steve? Nang gagaliiti at naiiyak na tanong ni Jake sa kanyang kapatid. Ngumisi naman si Steve at tinitigan siya ng malalim. Alam mo, tanga ka rin no? Sa tingin mo ba, gagawin ko yun ng walang dahilan? Mula nung namatay si Lolo, unfair na siya sa lahat. Ikaw ang paborito niyang apo. At kahit namatay siya, mas malaki yung minana mo. Masisisi mo ba ako kung nagtanim ako ng galit? Wika niya na nanggagalaiti din. At doon ay napagtanto ng mag-asawa na dahil lamang sa pera na pinaghatian nilang magkakapatid noong mamatay ang kanilang lolo, ang dahilan ni Steve kung bakit ito nagtanim ng sama ng loob. At ito rin ang dahilan kung bakit niya nagawa na kidnapin ang sarili niyang pamangkin at anak ng kanyang kapatid para sama-sama silang magdusa.